Again and again, please invest an amount that you can afford to lose. Ayaw ihorotan na nimong kagtangan kay munay ka kuban sa imong kinabuhi. No, kay namdaman way back 2012, I was in grade 6 vlogs. Welcome to my guys. Oy, kuyawan na naman kita ni. Bitaw. It's been a long time. I haven't made a video because I had some errands to do recently. And karon na nakoy time, I will make a video to explain with you guys what was happening with RJA investment scheme nga nibuto diri sa Pagadian City bag-uhay pa lamang. No? Muna pinakasikat karon nga issue diri sa Pagadian City, and I think not only in Pagadian City but nationwide. No, ubay-ubay gid pud ang nga scam, ubay-ubay ang mga nabiktima ni ining investment scheme. No, di lang libo, di lang gatos kundi libuan gyud. Gamay ra ng mga 50,000 o gamay ra ng 100,000 or 50,000 ka mga nabiktima niini. No, pareha sa aman way back 2012. I was in grade 6 that time. Now, nangutan na kung legit ba gyud ang RJA company. Ang tubag, yes. RJA is a legit company, okay, based on Google. This is a holding company for global life and health insurance entity based in Greater St. Louis within the western suburb of Mississauga, United States of America, and originated in UK. Nag-start na siya way back 1972. Legit ni siya nga company. But based on, different websites, walay physical presence ang RJA company here in the Philippines. Okay? Walay physical presence, meaning walay RJA diri sa Philippines. Paunsa pagkahitabo ang RJA investment scheme? Here's the thing. Ang name sa company gicopy sa scammer para to deceive and scam people, no? Kay lami kay paminawon RJA company. Unya di ay to gikapir ang pangalan sa company para mang-scam ang mga tao, no? Instead of health insurance, gihimo siyang digital marketing, no? Dungagan ra kanangalan para mahimo na siyang kuan kunuhay business. So, paunsa na siya nag-start diri sa Pagadian City? Matod nila, nag-start daw ni March or April. But, ni-boom gid ni siya October. Marag kami manata. Ako ang classmate ang first batch nini. Ni-boom gid ni siya October 10 or 15. And enter ko ni October 17. Ang founder sa RJA diri sa Pagadian City, si Sir Velasco. Ana nila pastor daw na siya, but I don't know. Kaya wala ko kita niya as personal. Even manggod sa mga meetings, orientations, sa hotel, mga openings, sa mga offices, wala ko i-attendan. Kaya nakabalod ko, it's a waste of time, kay scam gid siya. Nasa lay office diya sa Santa Lucia, Barangay Santa Lucia, Pagadian City, and nani siya business permit, no? License to operate given by the city government of Pagadian. Nasa ka ng perma sa mayor. So ako, nakaingon ko nga legit siya. Kaya aside from nasa office, napo siya ka ng permit to operate. Sa motong walay pagduha-duhan, ni-appeal ko ni ining investment. Usa pa, shout out sa ko ang classmate sa grade 6 sa una, way back 2012. Ako ang kabatch sa elementary. Iya kong kanang ipugos, sige na rik, apil na rik. Kay para maka-incentive siya. Sa moto, naluoy po ko niya kasi di naman siya ka ng pamugos god kay nga ma-apil daw ko. Bisag 1/6 lang daw. Kaya para maka-incentive siya. Wala ko na masol sa yaha, wala ko na masol. Kaya ako po nito na yuan. Sa moto, invest ko og 1/6 para makadawat siya ka ng incentive. Actually, before gid ko nag-top up ka ng kwarta sa application, namasaw ka ng review sa Google and YouTube. Daghan ko mga nakita ng mga information, daghan mga vloggers nga nag-ingon nga kining RJA scam gid ni siya. Scam gid siya.
So sa bisa nakabalo ko nga scam na siya, ni-appeal gyud ko. Kay mo lagi nadala ra pud ko sa akong classmate no para maka-incentive siya. Kay naluoy pud ko niya. So mo to ni invest ko 1.6 man ang J1. Actually na job 1, job 2, job 3 to job 7. Ang job 1 1.6 ang deposit, job 2 4K, job 3 12K, job 4 33, job 5 kalimot ko. Job 5 88,000, job 6 100,000, job 7 500,000. Ang interest sa job 1 55 per day, job 2 100, job 3 420 per day. Ang interest sa kalimot ako. So job 1 ang interest ka 55. Nakadawat pa jud ko ka na interest in 4 weeks, no? Ga-start ko October. Nakadawat ko ka ng upat pa kasimana nga upat kasimanang interest. 250 times 4 1,000. Ako ang 1.6 ni tubo og 1,000 in 4 weeks. So last week na sila mga pakulo. Dahil sila mga pakulo gyud. Kung mo upgrade daw mi na yung mga incentive, no? Kung mo J2 ka, ang J1 mo J2 na incentive, J1 to J3 dago ka na incentive. Ako ni J3 ko. J3 ni top up ko ka ng upgrade ko 12K. Ako nadawat ng incentive 3.9. 3.9 plus Christmas gift 2K plus ako siyang gi-invest. Ako siyang gi-invest sa wealth fund. So ako ang 12K ni interest siya og 11,000 in just 5 days. Imagine 5 days, pinapil mo ko ito, napil ko Thursday, Friday, Saturday, Sunday, wala may task, Monday, Tuesday, kay Tuesday ang withdrawal. Karon pag abot sa withdrawal last Tuesday, nana sila yung mga pasumangil, nga dili ko no madayon ang withdrawal kay, napa ko na sila i-fix nga, tax issue sa BIR. So next Tuesday na po daw. Sa muto, nagpaabot mi pagka next Tuesday. This Tuesday, last Tuesday. No? Moto. Wa na gid siya. Nakapag-withdraw na mo, naabta na lang siya 72 hours. Wala gid ni success ang withdrawal. So sila dahan sila mga panaan sa GC. Muni nga magpaabot ra kuno hantod pagka 72 hours wa gyud. Nagkarayot na ang GC. Dito nagasugod. Matod pa sa mga admin sa group chat dadto sa WhatsApp nga kung di daw mo success ang mga withdrawals within 72 hours, mo contact kami balik sila ha. Sa moto, wala pa kabta 72 hours gyud, nag-fail na ang withdrawal dadto sa system. So katingalahan kayo kay ilang gibuksan ang GC sa mga admin. Instead of admin lang ang maka-message, ilang gibuksan for all. Sa moto garayot na, ma'am, ano man ni? Ano nag-fail man ni? Ibalik mo ang parta, binuang naman ninyo ha. Sa moto daghan na kayo nga suko garayot ng GC. Sa moto gahinahon ng kadang admin, no? Na kay mga message nga pampakalma, mga pampalami ng mga words. Pila ka oras nila ba na sila ng bagong announcement? Para kuno ma-withdraw na mo ang kwarta balik, need me mag-deposit o kanang another one, mag-recharge mi balik para kuno sa tax sa BIR na buang. Dito na nagsugod o kalagot ang mga tao. Kaya nganong pa-depositon mo mi balik? Nga pwede naman kuhaan mo ang income dito sa account para sa tax. Nganong pa-depositon mo mi balik? Kaya para another scam na sad. No, another hook na sad. So dito na, nang-iaway na mga tao sa group chat and ang mga admins wa na ga-reply. Dito na dayon kasugod nga wa na gyud, tuluyan na siyang naglaho. Last week pa lang pag-start og kanang kabuang sa investment, negative na kay ko sa group chat. No, daghan na ko mga kuan dadto mga chat nga pagpahimangno sa mga members nga di na mo maglaom nga marilisan. Do ila kong kanang ikasukan kay negative na kay ko pahawa diri. Naabot sa point nga ila kong gi-remove kay negative na kay ko ganang mindset.
Hindi mo ko man negative, nga kabalo man ko sa kamatuoran. This investment is not new to me. I've been to different investment schemes, no? Ang ilahang mga pasamangil di gyud bago sa kuha. Kanang bulok, no? Bulok ang mga pasamangil mo to. Nagpahimang na jud ko sa mga members adto nga guys ay mo pag-expect og sobra. Kay kanilang mga pasamangil karon mo na gid ni ang mo na gid ni ang tawag nito mailhan nga hapit na sila mudagan. So wadyo ko na sayop, sakto gyud. No, lesson learned. Walay easy money karang panahon na, easy gasto sinuon na. Namunang invest what you can afford to lose. Ayaw i-invest tanan. No, kaya naging igo-igo sa imuhang. Again and again, please invest an amount that you can afford to lose. Ayaw ihurot tanan nimong kabtangan kay mo nay ka kuban sa imong kinabuhi. No, kay namdaman way back 2012, I was in grade 6 that time. Daghang mga tao nga nabuang, gahikog, kay ikaw ba naman? Imong balay gibaligya, imong sakinan gibaligya, imong hayop gibaligya para ihurot og bubo dito sa investment. No? Pension nimo pagka maestra, pagka principal, pagka sundalo, pagka pulis, gihurot og bubo dito sa investment. At the end gidagan na sa scammer. Kaysa may di mahugno ana. Nga wa na nabilin sa mga bisag piso, di ba? It can really lead to depression and suicide. Maunang dawat-dawat na lang gyud kay tinayuan man na. Kaning mga nag-invest dili pasabot nga wa sila nakabalo. No, kay in my case bisan pag mapili ko kanang million di jud ko hinon maghikog. Hoy, ang kwarta makita ra gyud ko lang kinabuhi din na, no? Big no jud na maghikog. And sa una gani daw na yung mga nagpatuna o kanang tawag gani, na nagpatuna o kanang PC na lang. Ilang kabaw nabaligya naman. Na nagpatuna o kanang chinilas. Kailang kabaw mga baka nabaligya na. May mga nagkuyod o kanang lata kanang buang, no? Di gyud. Dili gyud basta-basta na investment. No, bisan pag magraduhan man ka way grado. Basta ngalan nga interest mabitik gyud ka. Di po ta makaingon na kinuning apil ani mga way alamag kay mga maestra man, mga supervisor, mga professionals. Di ta makaingon nga ang mga nangapil ani investment scheme mga uto-uto way mga alamag kay mga professionals. Mo nang lesson learned sa tanan. No, lesson learned. Walay easy money gyud, easy gastos na.